Dear IFM, bago ang lahat, isang magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako si Carlito, 20 years old mula sa Muntinlupa. Simple lang naman ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero kahit simple lang yon, sobrang malapit to sa puso ko. Tungkol kasi to sa lola ko. Si Lola Auring na siyang nagpalaki sa akin noon. Ulila na kasi ako sa magulang at siya na ang umako sa responsibilidad sa pagiging magulang sa akin. At bilang kapalit, naging mabuti akong apo. Nag-aaral ng mabuti at lahat ng ipinag-uutos niya, walang reklamo kung sinusunod. Ayla! Ano po? Oh, bakit ngayon ka lang? 9:00 na ng gabi May ginawa pa po kasi akong research paper sa bahay ng kaklase ko eh. By partner po kasi yun. Kailangan na namin matapos, kaya ayun, ginabi po ako. Bakit hindi ka man lang tumawag na gagabihin ka pala? Marunong naman akong gumamit ng cellphone. Wala po akong load eh. Ay, nakoy, walang load. O baka naman ni babae ang kasama mo. Po? Hindi Dililigawan nga, wala po ako eh. Sorry na po. Promise hindi na po mauulit. Nako, parating yan naman ang sinasabi mo, nauulit pa rin naman. Ay, alam ko na kaya mo naman ang sarili mo, pero naman apo, sana maintindihan mo na hindi rin ako napapakali kapag 10 oras na ng gabi nasa labas ka pa. Alam mo naman ang panahon ngayon, ikaliwat kanan ng patayan, ang holdapan. Lola, hindi pa naman po 10 oras ng gabi eh. Ang 10 oras ng gabi ay yung mga pa 12:00 na po. Ayan. Ay, naku, ako pa ba ang pinapangaralan mo? Ay, hindi po. Hindi po, La. Sinasabi ko lang na kahit naman na ginagabi ako ng uwi, dahil naman po yun sa pag-aaral ko eh. Wala po kasi tayong internet dito sa bahay, kaya ayun, wala rin pong computer, kaya saan naman po ako magre-research, diba? Nako, nung kapanahunan namin, wala rin naman kaming mga internet na yan, yung mga computer na yan, pero nakapagtapos naman kami ng pag-aaral. Hindi ba kami napapagalitan ng mga magulang namin dahil hindi naman kami ginagabi? Ano bang mayroon dyan sa internet na yan? Lola, syempre, panahon niyo po yun eh. Iba naman po kasi ngayon. Saka, ayaw niyo po yun? Pag-aaral pa rin po yung inaatupag ko. Hindi nga po ako nag-girlfriend eh. Kasi ayaw nyo pa. Kahit pwede na? Ay nako, hindi talaga pwede, apo. Baka babae pa yung sisira sa mga pangarap mo. Oh, ay paano kung makabuntis ka? O syempre, ikaw ang lalaki, kaya nasa iyo ang malaking responsibilidad. Grabe naman yun, La. Nakabuntis agad? Agad-agad? Masyado na po tayong advance mag-isip ngayon, ha? Ay, mas maganda na yung iisipin mo, yung kinabukasan. Hindi yung puro ngayon lang yung haharapin mo. Ay, apo, huwag ka sanang magagalit sa lola ha, kung palagi kitang napagsasabihan. Ikaw lang kasi yung nag-iisang apo ko, kaya inaalagaan kita ng sobra. Ayoko matulad ka sa ibang kabataan dyan na napariwara na ang buhay sa pabubulakbol. Lola, kahit ano naman pong mangyari, hindi ko naman po kakalimutan ng mga sinasabi ninyo sa akin. Gusto ko pong makapagtapos sa pag-aaral para ako naman po yung mag-aalaga sa inyo. Naku, kung buhay lang sana kayo ng mama mo. May katuwang sana ako sa pagpapalaki sa'yo, pero alam mo, masaya naman ako dahil nakikita ko yung mga bunga ng paghihirap ko sa'yo. Lumaki kang mabait at masunuring bata. Ay, yan ang masarap pakinggan eh. Kanino pa po ba ako magmamana kundi sa inyo? Basta, La, kapag nakagraduate ako ng college, tapos nakakuha na po ako ng trabaho, pagbubutihin ko po yun para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Yung kukuha po tayo ng malaking bahay. Tapos syempre, ikaw palagi ka nalang magpapaganda. Sa madaling salita, magbubuhay rin na ka. Naks! Gusto mo yun? Aminin mo na lang. Nako, matanda na ang lola mo, apo. Para sa mga ganyan-ganyan. Matanda? Naku, La, hindi halata na 62 years old ka na.
Kapag nga magkasama tayo napagkakamalang magkapatid tayo. Ay, naku, ito talagang apo ko. Masyadong bolero Hindi ng batang naman. to. Ay baka kapag pinayagan na kitang manligaw, sigurado ilang araw pa lang napasagot mo na iyon, ano. Ay pero wag muna talaga, apo, ha? Ayoko pang magkaroon ng apo sa tuhod. Lola, huwag kang mag-alala. Wala pa namang nakakabingwit nitong puso ko. Ikaw pa lang naman ang laman nito Ay, sige na nga, tama na. So, ganyan na ginagawa mo kapag nakakagawa ka ng mali. O sige na, magpahinga ka na at maaga pa ang pasok mo bukas. Good night, La. Mwah! Oh, good night na, apo. Ni minsan, hindi ko naranasan na makipag-party kasama ang mga kaibigan. Bahay at school lang ang naging buhay ko. Wala akong ibang ginawa kundi mag-aral lang na mag-aral. At naging worth it naman. Dahil mula pagkabata, honor student na ako. Pero syempre, may mga pagkakataon din na gusto kong ma-experience ang pagiging normal na teenager. Yung gumala kasama ang mga kaibigan. Pumarty, manligaw, magkaroon ng girlfriend. Actually, matagal ko nang gustong ma-experience ang mag-cutting class o yung hindi na lang pumasok sa school ng isang araw. Pero alam ko naman na kapag ginawa ko yon, baka takihin sa puso si Lola. Apo, ay anong oras ka uuwi? Ala, baka po mga 7:00. Nasaan ka ba ngayon? Nasa library po. May ginagawa akong research para sa thesis ko. Saka sa isang subject ko po. Ay, ganun ba? Ay, sigit mag-aral ka na, ha? 7:00, Carlito, ha? 7:00. Opo. Sige na po, La. Sige na po. Bye-bye. Bye, apo. Ay, nasa na nga ba ako ulit? Super ego versus ego. Ito. Hi! Hello. Psychology class ba yung ginagawa mo? Oo bakit? Kay Prof. De Jesus? Oo, sa kanya nga. Kung okay lang sa'yo, pwede bang Mangopya. makigaya ng sagot? Kanina ko pa kasi nahanap dyan sa libro yung sagot pero hindi ko makita Tapos nung ikaw na yung naghanap, ang bilis. Nabasa ko na kasi tong libro kaya alam ko kung saan hahanapin yung mga sagot. Sige, kumopya ka na rito kaysa naman wala kang assignment. Kilala mo naman si Prof Ayun! Salamat ayan. Yun yung sagot Yan pala yun. Sorry nakakahiya naman sa'yo. Don't worry. Ikaw naman papakopyahin ko next time. Ako nga pala si Zai. Carlito. Carlito. Ang lakas maka-70s ng pangalan mo Ito kasing gustong pangalan sa akin ng mama ko kaya ito yung binigay ng lola ko. Teka, familiar sa akin yung pangalan mo Hindi ko lang matandaan kung saan Tama! Ikaw yung parating pinag-uusapan ng mga prof sa office nila. Palagi ka raw kasi nangunguna sa mga klase nila Marami rin nagkakagusto sa'yo kasi matalino na, gwapo pa daw. So, ikaw pala yun. Ako? Gwapo? Parang hindi naman. Totoo kaya? Alam mo, gumawa ka na lang kaya ng assignment dyan. Oo nga pala. Libre ka ba mamaya? Mamaya? Bakit? Babawi lang ako sa'yo dahil pinakopya mo ko. Hindi na kailangan. Saka wala lang yan Basta ba sa susunod, gagawa ka na ng iyo. Na, please. Quick merienda lang tayo, mabilis lang. Tapos ako na maghahatid sa'yo sa bahay. Ikaw na maghahatid sa akin? Parang baliktad naman ata yun Ano naman? Hindi na kailangan, saka baka kung anong isipin ng lola ko. Parang kaibigan lang Gusto pa naman kita maging kaibigan. Ako? Bakit naman? Para ba may lagi kang kokopyahan? Hindi Tsaka,
Masama ba na maging kaibigan kita? Masarap kaya na magkaroon ng kaibigan na matalino para naman mahawaan ako, no? So ano, okay lang ba na magmerienda tayo? Sige. Pero kailangan ko makauwi bago mag alas 7 ng gabi, ah. Para naman kasama ko si Cinderella. May time limit talaga. Pero sige na nga, mamaya ha. Oh, kukunin ko number mo para tawagan na lang kita mamaya. Sige. O, dito mo ilagay ang mga nilabhan mo. Carlito! Lola, sorry po. Sorry. Ano po yung sinabi ninyo? Ay, ang sabi ko, dito mo kako ilagay yung mga nalabhan mo na. Sige po. Sorry po. Ay, ano namang klaseng paglalabayan, apo? Kita mo, may mansa pa, oh. Ay, naku. Sorry po, La. Hindi ko po napansin eh. Ay, nako. Ito kasing Pride detergent ang gamitin mo, iho. Sa mga ganyang katinding mansa, all you need is Pride. Ay, naku, ulitin mo yan. At ito ang ilagay mo. O, bilisan mo. Sige na nga po. Oh, ano bang meron at naaabutan kitang tulala rito? Wala po. So, anong wala, halos mapunit na yung pisngi mo, kakangiti. Sabihin mo na sa lola. Kasi La, may crush ako. So, si Krasi, sino ba yung crush mong yan? Maganda ba? Mabait, matalino, mahinhed, parang yung lola mo. Maganda, oo. Pero yung iba po, hindi ko pa po alam kasi hindi ko pa naman po siya ganun kakilala. Teka. Huwag mong sabihin, may balak kang ligawan yan. Nako, sinasabi ko sa'yo, Carlito, ha. Ipapaalala ko sa'yo yung usapan natin. Walang girlfriend hanggat hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Si Lola naman Sinabi ko lang naman po na crush ko siya. Hindi ko pa naman po liligawan. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayong dalawa. Ayoko naman na kung kailan kunti na lang matatapos ka na. Saka ka pa matitisod. Ayoko lang na mangyari yun sa'yo, apo. At masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Habang tumatagal, mas lalo akong naging malapit kay Zai. Sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko kasi sobrang laya ko. Masaya at nagiging totoo ako sa sarili ko. Pero dahil din kay Zai, unti-unti akong nagbago. Natuto akong mag-cutting class. Magsinungaling kay Lola na pumapasok ako. Kahit ang totoo, gigimik lang ako kasama si Zai. Sa madaling salita, naging pasaway ako. Pero kahit ganon, aminin ko na sobra akong nag-e-enjoy. Dahil sa wakas, nararanasan ko ang kabataan ko. Ang saya-saya. Alam mo ba kung anong oras na, Carlito? 2? Ay, mali. 1, 2, 3:55 ng madaling araw. Sinong nagsabi sa'yo na umuwi ka ng ganyang oras? Wala. Ako lang. Tapos lasing ka. At naglasing ka. Hulaan mo. Ano namang problema? Gusto ko lang naman mag-enjoy Ang saya pala mag-bar. Ang saya sumayaw. At sayaw tayo na. Tumigil ka nga. Hoy, Carlito. Makinig ka.
Ayoko nang mauulit ito, ha? Ayoko umuwi ka ng ganitong oras tapos ilasing na lasing ka. Aba, hindi kita pinalaking ganyan. OA mo? Parang nagsayo lang eh. Ano gusto mong gawin ko? Ha? Mag-aral ng mag-aral? Ha? Nagmumukha na nga akong libro eh. Makinig ka sa akin, Apo. Sa ginagawa mong yan, pwedeng masira ang pangarap mo. Hindi mo nga dapat ginagawa yan eh. O sa susunod na uuwi kang ganyan, hindi na kita mapapasukin ng bahay. At bakit hindi? Bahay naman to nung nanay ko ah. Ikaw nga itong nakikita sa bahay ko. Tapos ako yung paalisin mo? Di ikaw lumayas? Kailan mo pa ako natutunang bastusin ng ganyan, Carlito? Dahil ba yan sa Zay na yon, ha? Hoy, simula ngayon, hindi ka na makikipagkita sa kanya. Naiintindihan mo ba? Minsan lang ako maging masaya. Tututulan mo pa? Ano ba tingin mo sa akin? Robot? Pero hindi sa ganitong paraan, Carlito. Eh anong gusto mong paraan? Lahat ng kaidaran ko, ganito ginagawa. Hindi ko nakasalanan kung matanda ka na at hindi mo to naranasan. Pero ako, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Yun ang unang beses na sumagot at lumaban ako kay Lola Auring. At yun din ang unang beses na sumuway ako sa pinag-uutos niya. Sa bandang huli kasi, naging kampi pa rin ako kay Zay. Kahit ang sinasabi ni Lola na bad influence siya sa akin, hindi ko pinakinggan. Wala kasi akong ibang inintindi noon kung gaano ako kasaya at kalaya kapag kasama ko ang girlfriend ko. Ilang beses na akong sinabihan ni Lola Auring na layuan ko na si Zay dahil hindi na nagiging maganda ang takbo ng buhay ko. Nang dahil din kasi kay Zay, natuto kong uminom ng uminom, pumarty, at umuwi ng madaling araw. Oo, nag-e-enjoy ako. Pero ang pag-aaral ko naman ang nasakripisyo. At nakahiga ka pa riyan, wala ka bang klase? Wala akong ganang pumasok. Ano? Bakit wala ka namang ganang pumasok? May sakit ka ba, Apo? Ay, teka, sandali nga. Oh, ay, hindi ka naman mainit ah. Ano ba? Ayoko lang pumasok. Ay, bakit may nakahandang damit dyan sa upuan? Kasi magliliwaliw ka na naman, ha? Kayo ng babaeng yon. Ano naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Apo, na hindi nga magandang impluwensya ang babaeng yon? Eh, panay pa rin ang sama mo sa kanya. Ano bang pakialam mo? Carlito! Ba't pa kasi ang kulit mo? Ha? Hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo, ha? Simula ngayon, pinagbabawalan na kitang makipagkita sa Zay na yan. Akin na nga yung cellphone mo. Ano ba? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Okay na nga, sabi. Okay na. Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat hindi ka nagtitino, ha? Bawal gumala, bawal lumabas ng bahay, at mas lalong ayokong nakikipagkita ka sa babaeng yon. Si Zay na naman ang nakita mo. At bakit hindi? Simula nang makilala mo yung babaeng yon, ayan. Naging ganyan ka nakabastos. At ang alam ko sa kanya mo yan natutunan. Kaya tama lang na ilayo kita sa kanya. Ilayo? Bakit niyo sa akin ilalayo ang isang taong nagmamahal sa akin ng totoo? Sa kanya ako masaya. Carlito, hindi iyon pagmamahal. Pagsira yan sa kinabukasan mo. Yang ginagawa mong yan, wala kang mapapala sa kanya. Wala kayong karapatan na pagsabihan siya ng ganyan dahil hindi niyo naman siya kilala. Bakit? Binigyan niyo ba siya ng pagkakataon na ipakilala ang sarili niya sa'yo? Hindi na kailangan yon. Ganyan ka naman palagi eh. Ang gusto mo, ikaw ang palaging tama. Ikaw ang palaging nasusunod. Alam mo ba yung pakiramdam na wala kang kalayaan? Yung tipong lahat ng gagawin mo, dinumero, at nang dumating yan si Zay sa buhay ko, siya lang ang nagparamdam sa akin na importante din ako.
na pwede akong maging masaya. Saan ba nanggagaling lahat ng yan, Apo? Bakit mo ba sinasabi sa akin ngayon yan? Kulang pa ba lahat ng binigay ko sa'yo? Pinoprotektahan lang kita dahil ayaw kitang masaktan. Ayokong sayangin mo ang buhay mo sa isang bagay o tao na wala namang kakwenta-kwenta. So sinasabi nyo na walang kwentang tao si Zai? Bakit? Hindi ba? Imulat mo nga yung mga mata mo. Tumigil na siya sa pag-aaral. Wala nga pangarap sa buhay yan eh. Tapos gusto mo pa rin siyang makasama? Masisira ang buhay mo sa kanya, Apo. Ang dami mo pang pangarap. Pero kahit kailan, hindi niya ako dinidiktahan katulad ng ginagawa mo sa akin. O sa ngayon, hindi mo pa nakikita. Pero kapag naghirap ka, kapag dumating na sa puntong na mabaliwala ka na, malaalaman mo lahat ng totoong sinasabi ko sa iyo. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Bakit hindi mo rin buksan ang mga mata mo at makita ang tunay na pagkatao ni Zai? Ayaw niyo bang maging masaya ako? Ano bang ginawa niya sa inyo? Wala naman, di ba? Naging masaya lang ako sa kanya. Bigla niyo na lang siyang inayawan. O baka naman ayaw niyo lang akong maging masaya. Gusto niyo akong itulad kay mama na kinulong ninyo dito sa bahay. Kaya ayun, nagrebelde, nabuntis at namatay. Yun ba yung gusto niyong mangyari sa akin? Ha? Dahil ako hindi ako papayag. Hindi ko kayo hahayaan na kontrolin ang buhay ko dahil buhay ko to. Oy, siya mas gusto mong kasama. O sige, doon ka na sa kanya. Lumayas ka na rito sa bahay. Eh di lalayas. Mas maganda nga yun eh, para wala nang pakialamera sa buhay ko. Hindi naman ako umalis ng bahay. Pero ilang araw kaming hindi nagkibuan ni Lola. Nung una, natuwa pa ako. Dahil sa wakas, wala nang nangingialam sa akin. Pero hindi nagtagal, unti-unti akong nakaramdam ng konsensya. Kahit kasi hindi kami nagpapansinan ni Lola, parati pa rin niya akong pinaghahandaan ng pagkain, nililinis ang kwarto ko, at nilalabhan ng mga damit ko. Masaya ang mga araw na hinayaan na lang ako ni Lola Auring kay Zai. Party dito, inuman doon. Akala ko wala nang katapusan yon. Pero napansin ko na lang na dahan-dahang lumayo sa akin si Zai. Hindi na siya masyadong nakikipagkita sa akin o kahit man lang sagutin ang mga tawag ko. Kahit naman na naging pasaway ako ng dahil sa kanya, totoong nahulog ang loob ko kay Zai. At para akong nabaliw nang mapansin kong posible na niya akong iwan na lang ng basta-basta. Ano bang ginagawa mo dito? Saka paano mo ko nahanap? Tinanong ko si Arian kanina. Sinabi niya na dito raw ang punta mo ngayong gabi. Ilang araw mo na kasi akong hindi pinapansin eh. Hindi mo nga sinasagot kahit yung mga tawag ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Saka sino yun? Bakit niya sinabing boyfriend mo siya? Pwede ba, Carlito? Tantanan mo nga ako sa mga tanong mong yan. Di pa ba obvious, ha? Obvious ang alin. Ayaw ko na sa'yo. Okay? Break na tayo. Ano? Teka. Naguguluhan ako ah. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit? Kasi nga, ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ang boring mo kasing kasama eh, ha? Ang dami mong hindi alam. Nakakapagod ka kayang turuan. Lagi nila ako nagtuturo sa'yo. Gusto ko naman yung may thrill kasama. May challenge. Eh sa'yo, ako naman. Walang kalatoy-latoy. Di magbabago ko. Ikaw? Hindi na kailangan dahil ayoko na sa'yo. Tapos na tayo, okay? Sinabi ko na yun kanina pa, di ba? Anli lang ha, paulit-ulit. Pero, mahal kita, Zai. Kaya nga pinilit kong makibagay sa mundo mo kasi mahal kita. Alam mo kung bakit kahit gaano ka katalino, talunan pa rin ang tingin ko sa'yo, ha? Kasi ang babaw ng emosyon mo eh. Mabilis kang paikutin. Utuin. Mababaw kang tao, Carlito. At ang mga mabababaw na tao, mabilis pagsawaan. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Kahit ano gagawin ko, sabihin mo lang. Tanga ka ba, ha? O sadyang
tanga ka lang talaga. Pangatlong beses ko na tong sasabihin sa'yo Ayoko na. Break na tayo. Zay naman, huwag ka naman ganito. Hindi ko kasalanan na in love ka sa akin na masyado, no? Sariling katangahan mo yan. Basta ang gusto ko, tantanan mo ko. Okay? Bye. Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Walang ganang kumain at pumasok. Hindi pa rin ako pinakialamanan ni Lola Auring. Pero parang nagising na lang ako bigla nang malaman kong may dalawa akong bagsak. At kailangan kong ulitin yon sa susunod na semester. Hindi ko tuloy alam kung ano ang mangyayari sa akin kapag nalaman yon ng lola ko. May sasabihin po kasi ako eh. Ano yon? May 3 subjects po kasi ako na kailangan kong ulitin next semester. Bumagsak kasi ako. 1 major, 2 minor. May gagawin ka ba ngayon, iho? Wala naman po. O shit, ako'y samahan mo ang maglaba. Marami-rami ito kaya kailangan ko ng tulong mo. Nabukod ko na po yung mga puti sa decolor. Nakahanda na rin po yung sabon. O, yung fab ko, naandyan na rin ba? Opo. Oh, very good. Alam mo naman na hindi kompleto ang paglalaban natin kapag walang Charm Fabric Conditioner. Gusto ko kasing bangong ka-bloom at kay Charm Fabcon ko lang naaamoy yun. Dahil yung isang damit, parang 1,000 bulaklak ang naaamoy mo. Kaya bangong ka-bloom talaga. Oh, yung mga bagsak mong subject na iyan, siguraduhin mong kukunin mo ngayong SEM, ha? Para hindi ka masyadong mahuli at mahirap na. Baka yan pa ang dahilan para hindi ka makagraduate sa tamang oras, apo. Hindi po kayo galit? Nako, kahit magalit naman ako, wala rin naman akong magagawa eh. Nandyan na yan. Ayusin mo na lang sa susunod, ha? Lola, pasensya na po kayo Ang laki ng pinagbago ko. Alam kong na-disappoint ko si mama ngayon. Ay, nako, alam mo, parte yan ng pagiging bata. Yung magkamali, yung maligaw ng landas, mawala sa focus ba? Isang tabi ang pangarap para sa panandali ang saya. Naiintindihan naman kita, apo, dahil kahit naman ako mismo ay napagdaanan ko yan. Ang hindi lang naman ayos sa akin, yung hindi ka babawi sa mga pagkukulang mo. Hindi po, Lola. Mabawi po talaga ako ngayon. Ayokong masira ang kinabukasan ko dahil lang nagmahal at nagpadala ako sa maling tao. Akala ko kasi, mahal ako ni Zai, pero siya pala yung unang pagkakamali ko sa buhay. Ayos lang din naman iyan. Ang mahalaga, alam mo na ngayon kasi naranasan mo na. Huwag mo na nga lang uulitin. Salamat po, La. Kasi kahit ang laki ng pinagbago ko, nandyan pa rin po kayo sa tabi ko. Siyempre naman, mahal na mahal kasi kita, apo. Ikaw ang naging buhay ko, simula nung mawala ang mama mo. Ikaw ang palaging nagbibigay sa akin ng saya, at saka ang rason kung bakit gumigising ako sa bawat araw ng buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng pagsasakripisyo niyo sa akin. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Huwag po kayong mag-alala. Mabawi po ako. At kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pangako ko yan, Lola. Palagi lang akong nasa tabi mo. Nagpakatino ako sa pag-aaral ko at bumalik sa dati. Nung nag-enroll ako for the 2nd semester, binawi ko mga panahong sinayang ko noon. Hindi na lang ako basta kay Lola nangako, kundi para sa sarili ko, na kaya kong makabawi sa mga pagkakamali ko noon.
Nahuli man ako ng 1 taon bago ako nakagraduate. Pero ang importante, nagawa ko rin. Nagawa ko maging proud si Lola Auring sa akin na ni minsan hindi ako pinapabayaan. Hindi ako iniwan. At ginabayan pa rin ako. Sa ngayon, nagtatrabaho na ako sa isang private company at patuloy na binibigyan ng rason para mas maging proud pa sa akin ang lola ko. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito at maraming salamat. Nagmamahal, Carlito. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.